Magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam nyo, kaninang umaga, nagpakain ako, alas 6. May itlog na yung mga RIR. Kaya ngayon, pupuntahan natin at kukolektahin natin. Tingnan natin kung ilan ang nadagdag. So, ayan na. 9 eggs na. Kaninang 6 o'clock, 3 lang. Ngayong 8:48, 9 pieces na. Malaki talaga ang naitulong ng pagbalik ko na maglagay ng acidifier sa inumin nila. Kasi, di ba noon, pinabayaan ko, sabi ko pinabayaan ko lang na ganun yung production nila, yung size ng itlog nila. Tapos hanggang maisipan ko na bakit nga hindi ko babalikan maglagay ulit. Kasi hindi ako nasasatisfy dun sa size ng itlog nila at saka yung egg production nila. So, mula nung naglagay ako, alam nyo, maaga na silang nangingitlog. 6 o'clock, meron na. Kagaya ngayon, 6 o'clock pa lang kanina, nagpakain ako, meron na. Kaya tumaas yung egg production nila, na-improve talaga. Tapos yung size, lumaki. Kaya hindi na nakakahiyang ulamin. Tsaka hindi na nakakahiyang ibenta pag kami bibili, di ba? Kasi malalaki yung size nila. Talagang as in, makikita mo yung difference mula doon sa nakaraan. Kaya lang wala na kasi yung mga yon, hindi ko nakuhanan ng video. Yung itlog nila noon, halos hindi umangat doon sa yung edge ng yung upper edge ng tray, yung pinakatuktok ng tray, hindi umaangat. Pero ngayon, sobra pa sa kalahati yung pag-angat. Yung itlog nakaangat doon sa upper edge ng tray. Kaya nakakatuwa. Kaya ugaliing gumamit talaga ng acidifier, hindi laging antibiotic. At lalo naman kung masigla ang mga manok na nakikita nyo, no? Pwede rin sa absorption yun o kaya digestion. Alam nyo, ang poultry farming, kailangan din kasi ng talino ng isang poultry farmer. Kailangan ng kaalaman. At ito lagi ang tandaan ninyo, lalo na yung mga bagong poultry farmer. Kasi yung mga old poultry farmers na nagkukonsulta sa veterinarian, sa nutritionist, mga ganyan, yung mga malalaking farm, no, alam nila yun. Lagi na magkasama ang medicine at saka yung nutrition. Kasi kung puro ka medicine, wala, hindi ini-exclude mo yung part ng nutrition, hindi mangyayari na magiging maganda, maayos yung manok mo. Kasi ang iisipin mo palagi, gamot, di ba? Pero nalimutan mo na meron din palang magiging problema yung sa nutrition. So kailangan aralin mo din yon. Huwag i-exclude ang nutrition dun sa poultry farm nyo. Pero hindi dahil naglalagay ka na ng acidifier sa inumin ng mga manok mo, kalilimutan mo na yung ibang mga ritual mo. Ibig sabihin, yung deworming, wag mo pa rin kalilimutan yon kasi isa rin ang mga worms, yung mga bulate, internal parasite yun, na nakakapigil dun sa digestion ng pagkain na maigi at saka yung absorption. Siyempre, nandun lang sila sa bituka na iistorbo yung digestion and absorption ng pagkain at saka nutrients. Kaya kahit naglalagay ka ng acidifier dun sa inumin ng mga manok mo, huwag mo pa rin kalilimutan yung regular na schedule ng deworming mo. Dahil malaking tulong pa rin yon doon sa production nila at sa kalusugan ng mga alaga mong manok. Hindi laging lahat ng problema sa poultry farm mo ay gamot ang sasagot. Sana may natutunan kayo dito sa video ito at hanggang sa muli. Sana mag-subscribe yung mga hindi pa nakaka-subscribe. Sana ma-discover naman itong channel ko, no? Kasi ang mga video ko ay hindi naman hype-hype. Marami kayong matututunan dito sa channel ko. At syempre, kung nagustuhan ninyo yung video, huwag kalimutang mag-like kasi makakatulong yun dun sa pag-push ng video, no? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At yung mga walang sawang nag-share at yung mga walang sawang hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong yon sa channel ko. Yung mga subscriber, syempre both old and new, thank you.
At saka yung mga nakikipag-communicate sa akin ng mga bagong subscriber, yung mga old, yung mga bumabalik. Thank you rin sa inyong lahat. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok at kung ano pa yung mga trabahong ginagawa ninyo. God bless you.